Hallelujah! Blessed morning po sa ating lahat. Muli po, ako'y nagpapasalamat sa inyo saan man kayo naroroon sa lagi niyo pong pakikinig sa atin pong sharing at sa pag-subscribe po ninyo at pag-share niyo po ng video sa atin pong Pasman Sharing is Caring. Ngayong araw po na ito, napakaaliwalas po ng umaga, napakaganda, ang tirik ng araw, puno ng pag-asa. Hallelujah! At sa umaga pa lang po, pagbukas ng ating mga mata, napakasarap po magpuri sa Panginoon. Kaya nasaan ka mga kapatid, inaabot ka ng aking tinig, nais kong ipaalam sa iyo na ikaw ay pinagpala na. At ang buhay na yung taglay ay buhay ng pagbibigay kapurihan sa Panginoon. So ano nga po ba ang worship? Worship is the act of attributing reverent honor to God. At according din po sa New Testament, ang sabi po doon, the word proskuneo, to worship, which means to bow down to God or kings. Ito po ay nangangahulugan ng pag-submit at pag-admit natin. Pag tayo nagbabow down sa king na siya ang source ng lahat, siya lang ang pwedeng bumago ng ating kapalaran. Kung tayo po ay nagkasala, kung nagkamali po ang isang citizen ng isang kingdom, at siya po ay humihingi ng kapatawaran, siya po ay nagbabow down sa king, kung saan ang alam niya na tayo makakapagpalit lamang po ng kanyang kapalaran dahil sa kanyang mga nagawang kasalanan ay ang hari lamang. Ano sabihin ng hari ay hindi mababali. Kaya po napakainam po na makita natin yung tinatawag na worship. Pero para sa akin po, ang worship ay isang way of life. Ito ay lifestyle. So paano po natin ito malalaman na tayo nga po ay nagpupuri sa Panginoon? Kaya po na nabanggit ko sa ating po mga madalas na pagsasama-sama mga kapatid, yung tinatawag po natin na pagpupunta tayo sa ating panambahan, ano po ang sinasabi natin? Pupunta ako upang magpuri, sumamba sa Panginoon. So doon po, alam natin na yung attitude na meron tayo is attitude ng pagsamba. Ano pong ginagawa natin doon? Pinoproclaim natin ang goodness ng Panginoon at nakikinig tayo sa Kanya. Ganon din po sa araw-araw po nating pamumuhay. Tatlong bagay lang po ang gusto kong i-share sa inyo yung araw na ito. Paano na tayo makakapag-build ng life of worship. Unang-una po, ang dapat na unang lumabas sa ating bibig ay thank you Lord. Sa umaga pa lang. Number 1, thank you Lord is my first word for today. Lagi po dapat yun ang lumalabas sa ating bibig. Yung punong-puno tayo ng pagpapasalamat sa Panginoon. Ang sabi nga po niya sa Psalms 100 verse 4, enter with the password, thank you. Make yourselves at home, talking praise, thank Him, worship Him. So yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. Sa umaga pa lang, pagmulat ng ating mata, thank you Lord. Pagpasalamat natin yung mga basic needs, tayo humihinga, tayo ay nagising kasama ang mahal natin sa buhay, tayo ay nagising na meron po tayong kinakain, kagaya ngayon, pagkising ko, meron ako dito, po ay kape. Napakasarap. Sa umaga pa lang po, ang dami natin mapagpapasalamat sa Panginoon. At pagka thank you Lord na po nabanggit natin sa umaga, yung mga problema na nasa isipan natin ay unti-unti natin nakokontrol sa ating kaisipan na hindi tayo magpapadaig dito dahil alam natin na ang Diyos ay mabuti. Tayo punong-puno ng pasasalamat. Amen? Number 2, appreciate what God has done for you and to you. Ano po yung tayo po ay merong appreciative heart na kung saan nagpapasalamat tayo sa ginawa ng Panginoon at sa mga gagawin pa niya sa ating buhay. In Luke chapter 5, gustong-gusto ko po yung account na yan na merong magkakaibigan, dinala nila kay Kristo yung lumpo nilang kaibigan dahil walang kakayanan na pumunta sa Kanya. Yun po ang binigay ng Diyos sa kanya, yung mga kaibigan na yun, na kung saan upang siya ay magkaroon ng kagaling. Kagaya po natin, marami po tayong mga kaibigan
nang tayo ay nadala kay Kristo, tayo nagkaroon ng kagalingan sa ating soul, kagalingan sa ating pangangatawan, sa ating kaisipan, in all aspect of our lives. Lahat po ng mga bagay na yon, yung mga kaibigan natin na yun na ibinigay sa atin ng Panginoon, ay atin po ma-appreciate. Ang pamilya po natin, ma-appreciate natin. Ang mga kaibigan natin, ka-office mate natin, employer natin, flatmate natin, ma-appreciate po natin sila. Lalo na po yung mga tao na nagdadala sa atin sa Panginoon. At dahil po doon sa kanilang ginawa, meron po nagawa ang Diyos sa atin. Tayo po ay Kanyang binigyan ng salvation, tinanggap natin yung gift of salvation. It's only by grace that we have been saved, not faith. At doon po ay tayo rin naman ngayon ay nagiging mabuting kaibigan, mabuting employee, mabuting employer. Kung ano man po ang ginagawa nyo, meron na pong goodness doon. Amen? Dahil po sa ginawa ng Diyos sa atin. At dahil din po sa mga binigay ng Diyos sa atin. Kaya appreciate po natin yung mga bagay na yun. Amen? Hallelujah. Pangatlo po, ay ang tinatawag natin na praise God even if ang lahat ng bagay na nangyayari sa ating kapaligiran o mga bagay na ating inaasahan parang hindi pumapabor sa atin. Huwag po tayong maghintay ng maayos muna ang lahat bago tayo magpuri sa Panginoon. Amen? Kahit na yung mga bagay po ay hindi mainam na ating nakikita, may nararanasan tayong mga problema, huwag po tayong magbago sa ating pagpuri sa Panginoon. Dahil lang pagpuri natin sa Kanya, ang pag-worship natin sa Kanya ay hindi circumstantial. Kung hindi ito ay way of our living. So pag maayos po ang mga nangyayari, madali po magpuri sa Panginoon, madali magpasalamat sa Panginoon. Amen? Pero kapag hindi na po maganda, kailangan pa rin po natin magpuri sa Kanya dahil yun ang ating way of living. Paano po natin siya pupurihin sa mga bagay na hindi maganda nangyayari sa atin? We need to trust God sa mga bagay po na yun. Kagaya po ni Paul and Silas, alam niyo po yung account sa Acts chapter 16 na kung saan nasa kalooban siya ng Panginoon, nagkaroon siya ng vision na meron siyang gagawin sa Macedonia at pumunta po siya doon at pagdating doon, napalaya yung babae sa espiritu na kung saan ay na-overcome siya o ino-overpower siya o sinasapian siya. Siya po'y lumaya sa espiritu na yon. At nung lumaya siya doon, ang naging resulta kay Paul at Silas ay hindi po naging mainam. Sila po ay pinag-initan ng mga tao doon. Dahil yung babae na sinasapian na fortune teller, yung mga employer niya ngayon na hindi nakikita, wala nang ganansya kasi wala na yung espiritu na yon sa kanya. Kaya galit na galit po sila kay Paul at Silas. So sila po ay kanilang binugbog, tinapon sa city at ikinulong. At sa loob ng kulungan, sa pinaka-inner cell, ang sabi po doon, nakaposas ang kanilang mga paa at kamay sa lupa. Could you imagine yung scenario na yun? Sa lupa, doon sila sa flooring. Nasa kalooban siya ng Diyos. Pero ang mga nangyari, alam niyo po yun ay hindi naging mainam sa paningin ng tao. Kung tayo po tumitingin ngayon sa account na yun, hindi po mainam. Not until unless nakita natin yung mga sumunod na nangyari. So, ibig sabihin lang po, kahit hindi mainam ang nangyayari sa buhay natin ngayon, hindi naman po mananatiling ganon. Kaya po ang lifestyle natin ng pag-worship ay hindi dapat magbago. Kagaya ni Paul at Silas, dito po sa Acts chapter 16 verse 25, ang sabi po doon, about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and other prisoners were listening to them. Suddenly, there was a such violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. At once, all the prisoner doors flew open and everyone's chains came loose. So imagine kung saan po sila nandoon dahil sa sitwasyon
Dahil sa pagsunod niya sa Panginoon, may mga taong hindi natuwa, ikinulong siya, nilagyan ng posas, kamay at paa. Ganun din po nangyayari sa atin. So don't stop being in the will of God. Dahil being in the will of God is our worship to Him. So kahit po ano pa mangyari, minsan nakukulong po ang ating damdamin, nasusuppress po tayo ng mga sinasabi ng iba, kagaya din po na kay Paul at kay Silas. Minsan tayo po na-undermine ng ibang tao. That's okay. Just continue to worship God. Just continue to bring praise. Gaya po ng suddenly. Suddenly, sabi po doon. Meron pong earthquake at ang kanilang mga posas, chains ay they came loose. At yung kung saan sila nakakulong, bumukas po ang pinto nang walang intervention ng human power. Ganun po ang Diyos. The moment na hindi po magandang pakiramdam natin, nakukulong ang ating kaisipan sa mga problema, nakukulong ang ating kaisipan sa mga bagay na hindi maganda, when you worship God, it break free. Amen. Lumalaya tayo doon, bumubukas ang pinto, na-unveil ang ating mga mata, nakikita natin ang dapat nating gawain. Ganun po kasi nagagawa ng worship sa atin. Kaya pag yan po ang ating lifestyle, napakainam po, napakaganda ang gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya kapatid, ano man ang pinagdadaanan mo, nais kong tandaan mo ang tatlong bagay na ito. Una, thank you Lord, ang unang lalabas sa ating bibig. Pangalawa, you appreciate what God has done for you and to you. Pangatlo, even things are not better, I will continue to worship God, to thank God, and never ever ever doubt God. Amen? So ang worship po, sa isang salita, appreciate God when things are right, and trust God when things are not better. And you will see, kapatid, God will do the rest. God bless us all po. Kapagpalang umaga sa ating lahat.